Natutuwa ako dyan kay Francis dahil napakalaki na ng kanyang ipinagbago. Wika ng aking ina at pagkatapos ay tumungo naman ito sa kusina, kaya sinundan ko ito. Oo nga po, Mami. Naging responsable siya at natuto na rin siyang pahalagahan ng bawat sentimo na kanyang pinaghihirapang kitain. Nakangiti ko namang turan sa kanya habang tinutulungan ko na si Mami sa paghahain ng lamesa. Ipinagdarasal ko na sana ay mapatawad na siya ng kanyang mga magulang. Naiintindihan ko naman na mahirap at masakit na kuhanin sa iyo ang bagay na matagal mong pinaghirapan. Ngunit mas masakit kung anak ang mawawala sa buhay ng isang magulang. Kaya ipinapanalangin ko na nawa ay makapag-isip-isip ang kanyang mga magulang at mapatawad na siya. Mahabang litanya naman sa akin ng aking ina. Tawagin mo na nga ang daddy mo at kakain na tayo. Utos ng aking ina kaya agad akong tumakbo sa labas sa tinawag ko ang aking ama na nagbabantay sa aming maliit na sari-sari store. Ayos, gutom na nga ako at hindi na ako makapaghintay sa ginataang tulingan na yan. Mapapalakas na naman ang kain ko nito. Tumatawang ani ng aking ama na ikinatawa na din namin ni Mommy. Habang kumakain kami na pag-usapan namin ang tungkol sa kumpanya ng aming pamilya. Sabi kasi ni Daddy kahit ang aming abogado ay walang magagawa pa upang mabawi namin ang aming mga ari-arian. At tanging ang mga Henderson lamang ang makapagdedesisyon kung ibabalik nila ito sa amin o hindi. Ang hindi maintindihan ni Daddy ay kung paano nilang nakuha ng legal ang lahat-lahat sa amin. Sobrang makapangyarihan ng mga Henderson. Kaya nagawa nilang lahat-lahat. Naibalita din daw sa kanila na naka-freeze ang lahat ng pera namin sa bangko at ang mga negosyo na pinamamahalaan mismo ni Russell at hindi nila ginagalaw ang kinikita nito at tanging nananatili ang pera nito ito sa kumpanya namin. Walang lumalabas na kahit 5. Kaya kahit hindi na amin ito ay hindi rin kinukuha ng mga Henderson ang kinikita nito. Kung ano man ang plano ng mga Henderson ay hindi namin alam. Napakahirap kalaban ng mga Henderson, Han. Isang pitik lamang ng kanilang mga daliri ang imposible nagiging posible. Naiiyak namang turan ng aking ina. Hindi ako nakikisali sa kanilang pag-uusap at nakikinig lamang ako. Sinubukan kong tawagan si Mr. Desmond Henderson. Ngunit ni isa sa mga tawag ko hindi man lamang nila sinasagot. Malungkot na ani ng aking ama. Ang alam ko ay hindi ang mga Henderson ang kumakausap sa mga taong gustong makipag-usap sa kanila. Ang lahat ng ito ay sa mga abogado nila dumadaan at ipinapaalam lamang nilang mga ito sa kanila. Kailangan natin silang makausap. Kung kinakailangan lumuhod ako sa kanilang harapan ay gagawin ko. Ani pa ng aking ama. Daddy, tama na po. Ayoko pong gawin yung lumuhod sa ama ni Russell. Okay naman na po tayo dito. Ang importante naman po ay magkakasama pa rin tayo at namumuhay ng maayos. Turan ko sa aking ama na may lungkot sa aking mga mata. Wala na tayong magagawa, mahal ko. Wala na sila dito sa Pilipinas. Napanood ko sa TV ang kanilang pag-alis nang nasundan sila ng mga press sa airport. At tama ang ating anak, maayos na naman tayo dito. At masaya naman kahit na hindi tayo katulad ng dati. Sagot naman ng aking ina. Sa ngayon ay wala pa tayong magagawa kung hindi ang hintayin natin ang pagbabalik ng kahit na isa sa mga Henderson. Turan ng aking ama at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Pagkatapos naming kumain ng pananghalian ay agad kong niligpit ang aming pinagkainan habang ang ina ko naman ay nagsimulang maghugas ng mga kasangkapan. Mom, sa tingin mo, makakapag-apply ako ng trabaho? Ani ko sa aking ina at napatigil siya sa paghuhugas ng mga pinggan at pagkatapos ay humarap sa akin. Anak, alam mo naman ang sitwasyon natin ngayon. Kapag nag-apply ka ng trabaho at na-trace tayo ng mga Henderson, baka pati ang maliit natin pinagkukunan ng pinagkakakitaan ay tuluyan ng mawala sa atin. Malungkot na ani ng aking ina, kaya napabuntong hininga na lamang ako. Dahil batid ko namang may punto siya sa kanyang tinuran. Sorry po, ma'am. Naisip ko lang kasi na baka naman may tumanggap sa akin. Pero tama ka po. Baka kapag ginawa ko yun ay matagpuan nila tayo dito. Baka pati maliit natin pinagkakakitaan ay maglaho din. Tugon ko naman sa kanya at napangiwi pa ako dahil gusto ko sana talagang magtrabaho. Matatapos din ang lahat ng ito, anak. Kailangan lang nating mapaliwanagan ng mga Henderson. Sambit niya pang muli
At tumango na lamang ako upang hindi na lumawig pa ang aming pag-uusap tungkol dito. Lumabas ako ng aming apartment at binantayan ko naman ang mga tinitinda ni Mami ng mga gulay at isda. Ate, babili nga po ng 2 tali ng kangkong. Ani sa akin ng isang dalagita na sa tingin ko'y nasa edad na 15. Pagkaabot niya ng bayad ay agad din siyang umalis. Ganitong buhay namin ngayon. Nagtitinda si Mami ng gulay at isda. Samantalang ang aking ama naman ay may maliit na sari-sari store. Lahat ng pangangailangan namin ay sa kinikita ng gulayan at sari-sari store namin kinukuha. Kaya hanggat makakatipid kami ginagawa namin. Nasanay na rin kaming kumain ng nilagang talbos ng kamote at kanin lamang kapag madalang ang benta. Muli akong napabuntong hininga. Sana ngayon ay nagsisimula na akong magtrabaho sa opisina. Ngunit dahil sa mga pangyayaring naganap noong graduation namin, ngayon ay isa na lamang akong pangkaraniwang tao at kahit tsinelas ay hindi ko man lamang mabili. Ipinikit ko ang aking mga mata at umusal sa hangin. Hindi pa rin kasi mawala sa isip at puso ko si Russell. Kamusta ka na kaya, Russell? Miss na kita. Bulong ko sa hangin at tila ba sa pamamagitan ng hangin ay makararating kay Russell ang gusto kong iparating sa kanya. Mahal na mahal pa rin kita. Muli ay bulong ko at pagkatapos ay idinilat ko ang aking mga mata at pinaglaruan ng suot-suot kong bracelet na iniregalo sa akin ni Russell noong kaarawan ko. Lalim ng iniisip Turan sa akin ni Arman na ikinagulat ko. Bigla akong napatingin sa taong nagsalita sa aking likuran. Napangiti ako kay Arman at naupo naman ito sa aking tabi. Kamusta na ba ang benta mo Tanong niya sabay pisil sa tinda kong galunggong. Kinunutan ko ito ng noo sabay hampas ko sa kanyang kamay. Hoy, wag mong pisilin yan, buwisit ka. Saway ko sa kanya na ikinatawa niya habang salubong ng 2 kong kilay at naiinis na ito sa kanya. Bibilhin ko kasi yan at gusto ni Lolo ng pritong galunggong at pritong talong. Kaya pagbilhan mo ako ng 1 kilo at 5 malalaking talong. Wika niya na ikinalaki ng aking ngiti at agad na nagtimbang ako ng galunggong. At ipinagpili ko pa siya ng 5 sariwang talong. Pagkatapos kong ilagay ang lahat sa plastic ay mabilis ko itong iniabot sa kanya. Sabay lahad ko pa ng aking palad at baka mamaya ay uutangin niya lamang pala. Makalahad ka naman, akala mo tatakbuhan kita. Tumatawa niyang ani nang inusuan ko naman at inirapan ito. Bigla niyang piniga ang aking ilong kaya sa inis ko'y dinampot kong 1 patola at inihampas sa kanya. Kaso nabali yung patola. Kaya lagot ako kay Mami. Bayaran mong patola ko, Arman. Binali mo. Ani ko dito na ikinagulat niya, tinitigan ako sa muka. Teka, bakit akong mababayad niyan? Ikaw ang nanghampas sa akin ng patola. Nababaliw ka na ba? Gulat niyang ani sa akin. Patakbo na sana ito upang takasan ako pero mabilis ko itong nahila sa laylayan ng kanyang damit. Kaya napigilan ko ito sa pagtakbo. Bayaran mo ako, isusumbong kita kay Lolo Gorio kapag hindi mo yan binayaran. Ani ko na naiiyak na kaya naman napakamot ito ng kanyang ulot nagsimulang dumukot sa kanyang bulsa. Anak ng patola naman, oo. Ako na nga yung hinampas ng malaking patola tapos ako pa yung magbabayad. Reklamo niya sabay abot sa akin ng 50 pesos na ikinangiti ko na. Salamat, akin na lang tong patola at igigis ako para sa hapunan namin. Hanay ko dito na bigla nitong dinampot ang malaking patola at kinunutan ako ng noo. Kapal ng mukha mo, Kendra Ani yan ang inusuan ko naman sabay irap ko sa kanya. Mabilis naman siyang umalis bitbit yung patola na hinihingi ko sana. Buwisit talaga yung kumag na yun, ang damot-damot. Natapos ang maghapon namin ng pagtitinda at kahit papaano ay malaki-laki din ang kinita namin ngayong araw na to. Lalo na't nadiskartehan ko pa si Arman kanina. Nakakatawang isipin na noong mayaman pa kami, ay baliwala lamang sa akin ang halaga ng 1 kape na nagkakahalaga ng 250 pesos. Samantala ngayon ay napakahalaga ng 10 piso sa amin. Samantala, Russell's POV. Mahigit 1 taon na mula nang umalis ako ng Pilipinas. At hanggang ngayon ay hindi pa ako bumabalik. Alam ko rin kung ano ang ginawa ni tatay sa mga taong nang alipusta sa akin. Dahil naroon ako mismo ng mga oras na yon at pinagmamasdan ng pagtangis ng babaeng minsan ay minahal ko ng buong puso. Hinayaan ko lamang ang aking ama sa kanyang ginagawa ng araw na yon
Habang kami ni David ay nakaupo lamang sa loob ng sasakyan at pinapanood ang mga nangyayari sa kanila, nararapat lamang sa kanilang mga sinapit nila sa buhay. Dahil kung tutuusin ay kulang pa nga ang mga yun kumpara sa ginawa nila sa akin. Ngayon ay natitikman na nila kung paanong maging isang hampas lupa at basura, katulad ng kung paano nila ako itinuring noon. Alam ko din na nagtabi ng pera si Kendra sa safety deposit box at hinayaan ko lamang siya at hindi ko na ipinabatid sa aking ama. Ngunit alam kong alam ni David ang tungkol dito. Hinayaan ko na lamang dahil alam kong ginawa niya yun para sa kanyang pamilya. Ngunit wala naman akong pakialam kung ano ang mangyari sa kanila matapos nilang maubos ang kakarampot na perang na itabi niya. Kung tunay siyang matalino, ay alam kong magagawa niyang paikutin ang perang na itabi niya upang kahit papaano ay makatulong ito sa kanila sa araw-araw nilang pamumuhay. Napakalaki ng kasalanan nila sa akin, kaya ngayon ay magdusa sila kung ano man ang nangyayari sa kanila ngayon. Hey baby, I miss you. Wika sa akin ng aking girlfriend na si Samantha nang bumukas ang pintuan ng aking opisina, kaya napatayo akong bigla at sinalubong ko ito. Hey, what are you doing here? Nakangiti kong ani sa kanya sa bayakap at halik ko sa kanyang labi. Well, my dad is asking if you can join us for dinner tonight. Patanong niyang ani sa akin na ikinangiti ko naman. Yes, of course. Mahihindian ko ba naman ang girlfriend ko? Just let me know what time and where. I promise I will be there with you tonight. Wika ako sa kanya sabay halik kong muli sa kanyang labi. Ang aking halik ay mas pinalalim ko pa, kaya naman halos iliyad na ni Samantha ang kanyang katawan sa aking katawan. Binuhat ko pa ito at iniupo ko ito sa aking lamesa. Pinindot ko ang button ng silid ng lamesa at kusang naglak ang pintuan ng aking opisina. Ibinaba kong pang itaas niya, kaya naman napasabunot na siya sa aking buhok habang halos mabaliw na siya at tanging mga ungol na lamang niyang maririnig sa loob ng aking opisina. Oh God! Bulong niya nang ipasok ko ang aking kamay sa loob ng kanyang damit. Oh God, baby! Halos hindi na niya malaman kung saan niya ibabaling. Malakas na ungol mula sa kanya ang tangi kong narinig, kaya naman mas pinagbutihan ko pang paglalaro sa kanya. Naramdaman kong panginginig ng kanyang mga binti. Ibinaba kong suot kong pantalon at boxer. Binuksan ko ang aking drawer at kumuha ko ng isang proteksyon na mabilis kong binuksan. Napamura ako nang maramdaman kong rurok, ay idiniin kong bigla ang akin. Mabilis kong tinungo ang aking banyo at nilinis ko ang aking sarili. Tumapat ako sa lababo at naghugas ako ng aking mga kamay at naghilamos na rin ako. Paglabas ko ng banyo ay inabutan kong nagbibihis na si Samantha. Kaya nilapitan ko ito at muli ko itong hinalikan sa kanyang labi. I love you, baby. Bulong niya sa akin at isang ngiti naman ang isinagot ko dito. At pagkatapos ay umupo na ako sa aking swivel chair. Nakita kong kalungkutan sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ko na lamang ito pinansin. Pagkabihis niya ay agad kong pinindot ang button. Kaya nag-unlock naman ang pintuan ng aking opisina at napatingin ako sa aking laptop. Umupo naman si Samantha sa aking kandungan. Kaya pa-slide kong itinulak ng bahagya ang aking swivel chair upang maging komportable ako. Oh, bakit ang daming langgam dito ha? Ani David habang papasok sa aking opisina. Kaya napatingin kami dito. Mabilis ko namang itinayo si Samantha at umayos ako ng aking pagkakaupo. Napadaan ka pinsan, anong atin? Tanong ko dito at umupo naman ito sa upuang nakaharap sa aking office table. Can we talk privately? Wika niya pang muli, kaya napatingin naman ako kay Samantha. At tila ba nauunawaan na nitong ibig kong ipahiwatig. Kaya naman nakangiti itong kinuha ang kanyang purse at nagpaalam na ito sa amin. Oh well, I have to go anyway. My mom is waiting for me. Gotta go, babe. I love you. Bye, David. Nice to see you again. Ani naman ni Samantha sabay halik sa aking labi. Naginantihan ko naman ng isa ding halik. Okay, babe. Take care. Sagot ko naman dito at tuluyan na ngang umalis si Samantha palabas ng aking opisina. Wow, okay, babe. At take care lang talaga. Hindi mo masagot ang I love you niya dahil si Kendra pa rin ano. Mahigit 1 taon na ang lumipas. Hindi mo pa rin ba siya nakakalimutan ha? Mapang-asar na ani ni David sa akin na ikinataas ng 2 kong kilay dito. I have moved on. Kaya pwede ba tigilan mo ng kababanggit ng pangalan niya sa harapan ko? Dahil wala naman na akong interes sa kanya. Ani ko dito na ikinatawa niya ng malakas. Kaya nakasalubong na ang aking mga kilay na masamang nakatingin sa kanya. Kung naiisip ko man siya ngayon,
ay dahil gusto kong maghiganti pa sa kanila. Paiibigin ko siya sa oras na magkita kaming muli. At pagkatapos kapag hulog na siya sa akin, ay saka ko naman siya bibitawan. Mas okay nga kung mabubuntis ko pa siya. At pagkatapos ay kukuhanin ko ang bata sa kanya para mas lalo nang wala nang matira pa sa kanya. Pag nagkataon magugulong mundo niya, wika ko sa kanya, hindi siya kumibot na papailing na lamang siya dahil sa mga sinabi ko. So, what is the important matter na kailangan tayong dalawa lang? Nakataas na kilay kong ani sa aking pinsan. About George, ikaw na lang ang pag-asa nila upang hindi matuloy ang kasalang Blake at Vera, ang kinakapatid mo. Wika niya na ikinagulat ko. Ikwento niya sa akin ang lahat ng nangyari at matapos niyang maikwento sa akin ang lahat, ay mabilis kong tinawagan ng aking ama upang mapigilan sa ginawa niyang pangingialam at kukunin ko rin sa kanyang address kung saan ikakasal ang kasintahan ni George. Pagkatapos namin mag-usap ng aking ama, tinawagan ko naman agad ang tauhan niya na humaharang sa ginagawang pag-iimbestiga ni Isaac at iniutos ko sa kanya na ipadala sa akin ang address ora mismo. Okay, this is important. So please make it a priority. Ani ko pa tinapos na namin ang pag-uusap namin. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi ng pinsan ko at tinapik niya ako sa balikat. Dahil sa problema ni George sa babaeng minamahal niya at bigla na lamang pumasok sa isipan ko si Kendra. Ang huling araw namin pagkikita sa event hall noong graduation day. Bakit suot-suot niyang bracelet na ibibigay ko dapat sa kanya bilang regalo? Pero hindi ko nagawa dahil binitawan ko na lamang ito sa kung saan. Bakit suot-suot niya ito? Bakit ang mga titig niya sa akin ay tila ba may pagmamahal? O dahil nalaman niya na anak pala ako ng isang tanyag na si Desmond Henderson? Napailing na lamang akong bigla. Ang kakapal ng mga mukha nila. Hanggang sa huli gusto niya akong linlangin. Si Samantha na ang girlfriend ko ngayon. Kaya dapat ay hindi ko na iniisip pa ang ibang babae. Ngunit bakit ko nga ba siya naiisip pa? Alam ko naman sa sarili ko na hindi ko na siya mahal pa. Kaya wala nang dahilan pa para pagtuunan ko pa siya ng pansin. Baka nga ikinasal na sila ng hayop na Francis na yon. Wala naman akong pakialam pa. Bahala na sila sa buhay nila. Natapos ang maghapon ko sa opisina. At pagkatapos ay naghanda na ako papunta sa mansyon ng mga magulang ng aking girlfriend. Habang binabaybay ko ang patungo sa kanilang lugar, ay napapangiti ako dahil naiisip kong malaking ngiti ni Samantha sa oras na makita niya ako. Ilang beses na din naman nila akong inimbitang mag-dinner sa kanila. Ngunit dahil sa dami ng trabaho at talaga namang busy ako, ay hindi ko sila napagbibigyan. Pagkarating ko sa kanilang mansyon ay masayang-masayang Samantha ang sumalubong sa akin. Babe! Sigaw niya habang papalapit sa akin na may galak sa kanyang tinig. Oh my God, babe! I can't believe you made it! Masaya niyang ani sa akin, sabay pulupot ng kanyang mga kamay sa aking batok at hinalikan ako sa aking labi. Thank you for coming. Let's go. They're waiting. Bulong niya matapos niya akong halikan at nginitian ko lamang siya. Naghawak kamay na kami at sabay na naglakad papasok sa loob ng kanilang tahanan. I'm glad you came. Wika ng kanyang ama at tanging ngiti lamang ang aking isinagot dito. Can we eat now, Dad? Mukhang gutom ng boyfriend ko eh. Ani naman ni Samantha habang ipinagsasandok na ako ng kanin. Puro Pilipino food ang inihanda ko, iho. Baka kasi namimiss mo nang kumain ng mga ganyang pagkain. Wika naman ng kanyang ina sa akin at matamis na ngiti pa rin ang ginanti ko. Habang kumakain kami na pag-usapan namin ang relasyon namin ng kanilang anak. Hanggang sa isang tanong ang nagpasamid sa akin. Nakamuntikan pa akong mabilaukan. So iho, kailan ba ang plano niyong pagpapakasal? Tanong ng kanyang ama na ikinasamid ko. At napaubo ako kaya agad din akong inabutan ng tubig ni Samantha. Halos hindi ako makapagsalita ng sunod-sunod na akong umubo. Babe, okay ka lang ba? Tanong sa akin ni Samantha. At napapailing-iling lamang ako habang ikinukumpas-kumpas kong isang kamay ko. Naibig kong iparating na hindi ako makapagsalita. Nakikita kong pag-aalala sa mukha ng mga taong kaharap ko ngayon. Pero langya, hindi ako makapaniwala na inimbitan nila ako dito upang pag-usapan palang kasal. Na kahit sa panaginip ay hindi pumasok sa aking isipan. I'm okay. Nasamid lang ako. Sambit ko habang pinupunasan ko ng table napkin ng aking bibig. Nag-aantay si Daddy ng isasagot mo, babe. Pati ako'y nag-aantay kung ano ang isasagot mo. Ani niya kaya napaupo ako ng tuwid at huminga ako ng malalim bago ako nagsalita.
Wala pa ho sa plano kong pagpapakasal, and besides, bata pa naman ho ako at fresh graduate lang. So, no reason para magmadali ako. Diretso kong sagot sa kanila na ikinasimangot ni Samantha. So, wala kang plano na pakasalan ako? Ganun ba ang ibig mo sabihin sa mga magulang ko, ha? Inis niyang turan na ikinailing ko naman ang aking ulo. Can we not talk about that here? Hindi ko alam na ito palang dahilan kung bakit niyo ako inimbita dito. Bulong ko sa kanya, ngunit para siyang bata na nagtatantrums dahil hindi na ibigay ang gusto niya. So ayaw mo nga akong pakasalan, ha? Galit niyang ani sa akin sabay nguso at padabog na tumayo at tinalikuran ako. Naku iho, pasensya ka na sa anak namin, ha? Paghingi ng pasensya ng kanyang mga magulang. Okay lang ho, sorry if I ruined your dinner. Aalis na po ako at hinihintay na ako ng aking mga magulang. Thank you for the wonderful dinner. Paalam ko sa kanila at hindi ko na hinanap pa si Samantha upang magpaalam at mabilis na akong lumabas ng kanilang bahay. At agad na sumakay sa aking sasakyan at mabilis na pinasibad ito. Kung pwede ko nga lang takbuhin na ang sasakyan ko ay ginawa ko na para makaalis agad sa lugar na ito. Kasal? What the hell? Natatawa kong bulong habang binabaybay kong pauwi sa aming mansyon. Not going to happen. Not even in my wildest dreams. Bulong ko pang muli habang napapailing na lamang ako at hindi makapaniwala sa nangyari sa dinner na kasama ang kanyang pamilya. Hindi ako makapaniwala na inimbitahan nila ako upang pag-usapan ang kasal daw namin. Damn!